Ito pang isa, huwag mong ikahiya kung ano ka. Huwag mong ikahiya kung mahirap ka. Dapat proud ka pa ron. Dalawang klase ang meron sa mundong to. Natatahakin mo. Desisyon sa buhay mo. Sa kapangarap mo. Ngayon, kung makikinig ka sa ibang tao na mangyayari sa buhay mo, ikaw mismo ang gagawa ng tadhana mo sa buhay mo. At huwag mong sisisihin ang mga nakapaligid sa'yo. Kasi alam mo kung bakit yung point yun. Binigyan tayo ng sariling pag-iisip para tayong makapag-isip sa sarili nating buhay. And the point na mangyari na sumunod ka sa ibang tao, parang sila sinunod mo, hindi yung sarili mo. Isipin mo mabuti bago ka gumawa ng hakbang sa buhay na gagawin mo. Isipin mo muna ang generation mo para sa kinabukasan mo na mangyayari sa buhay mo, kung paano maging advance o maging maayos ang buhay mo sa pupuntahan na pororoon ng buhay mo. Na mangyayari sa buhay mo kung ikaw naman din ng isang bagay, nahihiya ka, walang lakas loob, gaya ng mga content, nahihiya ka naman din, hindi, huwag mo na ipagpatuloy. Kasi ang kailangan dito, pakapala ng mukha, palakasan ng loob. Parang ganito lang naman din yung pangarap natin yung time na tahak mo. Dahil kung hinto ka sa isang bagay, mawawalan ka ng saysay. At huwag mong isisisi sa nakapaligid sa'yo. Marami na akong makilala na tao, nakadibilo kung saan lugar. Before that, nasabi ko sa inyo na halos ang Pilipinas nalilibot ko na. Ang hindi ko lang masyadong nalibot yung mga sa loob-looban, kasi mahirap kasing pumasok sa mga loob-looban. May mga tatawag na critical area dun sa mga city ng mga iba-ibang lugar sa Pilipinas. Napuntahan ko na lahat. Ang hindi ko napasok talaga ang lugar ng loob-looban. Marami akong nakilalang tao, hindi lang isang tao, hindi lang dalawa, hindi lang 10 o 20. Sa iba't ibang lugar, halos napuntahan ko, nakikilala ko. Dahil ang gawain ko nun, trabaho rito, trabaho lang doon. Hindi kailangan na kung maging mahina ang loob mo. Sa isang bagay, kailangan malakas ang loob mo, malakas yung fighting spirit mo. Kailangan huwag kang susuko. Natural lang magkaroon ng problema sa loob ng bahay. Pamilya, number 1. Madalasan nangyayari kasi hindi lang naman ikaw libo-libong tao ang meron sa buong buhay ng tao. Kasama sa paglaki natin ang problema, yung paano mo namang gagawa ng solusyon. Yan ang paraan kung paano mo gagawin na makatawid sa problema mo. Ngayon, nang nabasa ko yung comment mo, ganito ang gawin ng taktika. Unahin mo ang sarili mo, ipakita mo sa kanila na may halaga ka sa mundo. Huwag mong ipakita sa kanila ng hina ang loob mo. Kailangan matibay ang pundasyon ng desisyon mo sa buhay mo. Huwag mong hayain na maligaw ka. Kahit saan na pupuntahan mo, kailangan keep positive ka lang. Sa mga bagay na yun na pupuntahan mo, kailangan may kasamang pagdarasal. Kasi minsan tao naghahanap din ng kaligtasan sa buong buhay niya. Kung saan ka mapaparoon, kung saan ka mapapasan na anong mangyayari sa buhay mo, nung anong mangyayari man sa buhay mo, at nang ikapapahamak mo sa buhay mo, huwag mo sisinong iba. Kasi alam mo kung bakit. Ikaw ang gumawa ng sarili mong daanan sa ipinaroonan sa pinuntahan. Masyadong malalim ba o mababaw? Pero sa akin mababaw lang yung sinabi ko. Sa ngayon, good luck na lang sa mga gagawin mo, kabang. Huwag kang makinig sa iba. Pakinggan mo at matuto kang makiramdam sa nakapaligid mo. Dahil ikaw ang gagawa ng daanan patungo sa buhay mo.